Mas pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang alauna ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Isa sa mga naging mainit na issue sa nakalipas na linggo ay ang palitan ng mga salita ni First Lady Liza Araneta Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang diretsahang sinabi ng unang ginang sa naging panayam dito ni DZRH anchor Anthony Daberna na sumobra na at hindi nito nagustuhan ang ginawa ng Vice Presidente nang dumalo ito sa isang protesta sa Davao laban sa charter change. At nang tumawa umano si VP Sara nang tawagin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Bongbong Marcos. I was always kind to her. I'm really nice naman eh. Pero nung wala bang kahit na maikling sorry man lang after that? Bad shot na yan sa akin. Ganun pa. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? And wala nang reconciliation yan between the No, I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Bagamat hindi ito direktang sinagot ng bise, naglabas ito ng pahayag sa kanyang social media page kung saan iginiit nitong mas mahalagang unahin ang pag-intindi sa mga problema ng bansa tulad ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at kulang na supply ng tubig at kuryente. Dagdag pa ni VP Sara, walaan niyang kinalaman ang personal na damdamin ng unang ginang sa kanyang trabaho bilang opisyal ng pamahalaan. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Para suriin ang isyong yan at kung ano ang epekto nito sa relasyon ng pamumuno ng mga pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, makakasama natin si Professor George Tigno mula Political Science Department ng University of the Philippines, Diliman. Sir, good afternoon po. Thank you for joining us in the program. Thank you also for having me. Good afternoon. Sir, noong napanood niyo po yung naging interview kay First Lady Liza Araneta Marcos, ano po yung naging saloobin niyo rito on the way how she said directly that bad shot na sa kanya si Vice President Sara Duterte? I mean, the First Lady being upfront and straight to the point and honest. Okay. What struck me yung doon sa kanyang statement, no? Sa kanyang pahiwatig, ay may pinanggagalingan na personal ito, no? And sa tingin ko, hindi lamang yung instance na sinasite niya ang pinanggagalingan nito ng kanyang komento, no? Ng kanyang pagiging pagsabi na bad shot na ang Vice Presidente at ngayon ay Deputy Secretary. So, but I think also na ito yung personal na sentimiento, no? And tama naman ang pagpapahiwatig ng Vice Presidente na ito ay sentimiento ng isang tao, isang personal na sentimiento at syempre may karapatan din siyang magpahiwatig ng sama ng loob. But yung instance kasi ng pagtatawa, no, ay pwede rin nating tignan ito in some other manner, no, na hindi lamang sa interpretasyon ng unang ginang. No? Kaya nga, ang nasa isip ko ay may pinanggagalingan na ito. No? Meron ng pundasyon na na-build up and
parang kumbaga ito yung last straw na tulak sa kanya na magsabi ng kanyang sama ng loob. Pero itong sama ng loob na ito, itong cross the line, no, is certainly a personal sentiment. I don't know to what extent na ito ay tatawid, no, sa aspeto ng politika. Given na although First Lady nga siya at malapit sa presidente, iba pa rin ang ang side ng Pangulo mismo, no? At yon din ang dapat din natin tignan, no? Which I think nagsalita na rin ang Pangulo tungkol diyan. Sir, nagulat po ba kayo na kahit si former VP Leni binanggit ni First Lady? And gaano po kalaki yung naging impact nung nasali sa usapan si VP Leni? Okay, hindi ko alam kung ano yung mga dahilan, no? Kung bakit nabanggit ng unang ginang ang pangalan ni former Vice President Leni Robredo. Pero sa tingin ko ay merong pag-acknowledge ito, no, ng professionalismo ng dating Vice Presidente sa kanyang posisyon, no, at respeto sa kanyang posisyon na sa tingin ko sa punto de vista ng unang ginang ay hindi na nirerespeto ng kasalukuyang Vice Presidente. Pero kung titignan naman natin yung statement, no, ng kasalukuyang Vice Presidente ay malinaw dito na parang hinahati niya yung yung sitwasyon, no, sa professional at sa personal, no. Sa personal ay may karapatan si ang unang ginang na magpahiwatig ng kanyang personal na sentimento, pero bilang Vice Presidente ay malinaw din na meron siyang mandato, no? Although yung mandato niya bilang Vice Presidente ay iba, no, kasi sa struktura ng ating politika ang Vice Presidente, kung Vice Presidente ka at yun lamang ang iyong posisyon, wala kang basically papel, no, sa gobyerno other than hintayin na lang na mag-resign, no, umalis sa pwesto or mamatay o mapinsala, no, ma-disable, no, ang kasalukuyang presidente. But I wonder na kasi dun sa response ni VP Duterte ay yung hindi niya dinugtong dito yung problema sa edukasyon, no, na kung saan ay siya ay pinuno, no, ng departamento na nangangasiwa sa ating sistemang pang-edukasyon na sa ngayon ay nagkakaroon ng mga seryosong problema. Yun po nga sana yung susunod na question ko, Sir Tigno, no? What else did you think of how VP Sara responded to the First Lady? Kasi yun nga po, sabi niya sa kanyang video statement na yung sentiments or feelings po ng First Lady have nothing to do with her job as a government official. Dapat daw po unahin yung mga problema ng bayan. Ang dami niya pong binanggit, dapat daw po unahin yung pagtugon sa inflation, kulang na supply ng kuryente, criminality, among others. At sabi po ni VP Duterte, sila na lang daw po ni Pangulong Marcos ang mag-uusap tungkol dito. Do you think this was a very safe move for the Vice President, or do you think this just added to the tension? Yeah, magandang tanong yan, no? Kasi sa personal na paningin ko, meron ding pinanggagalingan ng Vice Presidente sa kanyang set aside, no, ng mga personal sentiments na inexpress ng unang ginang. At parang ang sinasabi niya dito, let's be professional and you don't have the mandate, no? If you read between the lines, no, parang wala kang mandato, ako meron. Sawa ka, no? Unang ginang ka nga, no? Pero ako ang Vice Presidente at kasama ako sa kabinete ng presidente. And so that also sends a message, no? Mukhang may pinanggagalingan din, no? Ang Vice Presidente at Deputy Secretary dito na hindi natin we're sort of left in the dark, no? Na nakikita natin yung boxing pero yung tama hindi natin nakikita, no? Saan tumatama at sino ang sumusuntok, hindi natin nakikita. We just know that there's movement, no, of some kind, no, between the two players, in this case, the First Lady and the Vice President. But sir, do you think it was just right that VP Sara replied to the statements of the First Lady? Or sa tingin niyo po, dapat hindi na lang
nag-react ang ating Vice Presidente? Sa tingin ko, no, nasa tamang direksyon, no? But I thought that sa tingin ko dapat meron din siyang effort to reconcile on a personal basis, no, with the First Lady. Na sana sabihin niya, no, na kung may nagawa man lang akong nakasama ng iyong loob ay nagpapaumanhin ako sa iyong sa iyong sa iyong interpretasyon, no, bilang asawa din, no, bilang wife din, bilang babae, no. So we're standing on the same ground, no? Pero hindi ko nakita 'yon, eh. Kaya nga parang pa rin, no, umiilag pa rin, no, sa mga suntok which we don't know where they're coming from at this point, kasi meron pinanggagalingan pa yung hidwaan, you might say, no, yung tampuhan ng dalawang actors na ito, dalawang players, no, the First Lady and the Vice President. Sir, do you believe this is a clear sign that there is no uniteam anymore? I mean, many people noticed even before that there were cracks already within their quote-unquote team. Or do you think po this was not the first sign that showed uniteam is not intact anymore? Kasi sabi po ng ilan, may lamat na po talaga sa simula pa lang nung confidential funds issue hanggang sa pagkondena sa charter change. In fact, it goes way beyond that. May signs na nga nung nagbago po yung desisyon ni Pangulong Marcos na payagan ng International Criminal Court na mag-imbestiga sa extrajudicial killings under the Duterte admin. Do you think, sir, wala na talagang uniteam or matagal na po bang walang uniteam? Okay. Meron ng cracks definitely na nag-develop dyan. And we can see that dun sa latest overseas travel ni Presidente Marcos na ang ginawa niyang OIC ng gobyerno ay hindi lamang ang Vice Presidente, kung hindi may kasama pa siya. No? So, ang implication niya parang hindi kita pinagkakatiwalaan. No? So, may kasama ka na pinagkakatiwalaan ko. No? Nagsisimula na yan. And then you have yung mga issues with the Dutertes in general, no? Including yung ama, no, si Rodrigo Duterte, na naglalahad o nagsasabi ng kanilang sentimiento din, coming from not just a political standpoint but more of personal, no? Kasi sasabihan ka nga bang bangag, no, o sasabihin ka pang nagda-drugs or ganyan, no, malaking bagay ito sa malaking epekto nito sa politika ng dalawang kampo. So it's also then dadagdag pa natin yung pagbagsak, pagbagsak ng todo, no, pero pagbaba ng satisfaction ratings, approval ratings, pareho sa kanila, no, ng Vice Presidente at ng Presidente. Although I don't want to compare yung kanilang ratings together. That can also mean na medyo hindi masaya ang mga tao dahil sa hidwaan, no, na nagaganap sa pagitan ng dalawang kampo. So yun. All right. In relation po to this issue, President Marcos Jr. defended VP Sara against calls for her ouster or her resignation from the cabinet. Ang sabi po ng Pangulo, wala raw siyang nakikitang kahit anong rason para magbitiw sa pwesto o tanggalin sa pwesto si VP Sara. And he insisted that VP Sara will stay as the Education Department Secretary. And yung working relationship daw po nila hindi maapektuhan ng isyong ito. Ang sabi niya po, ang tatanggalin lang daw sa cabinet yung mga corrupt. Your thoughts on this move by President Marcos, sir? Do you think he addressed this issue well enough? Okay. It makes sense for the chief executive to say, no, yung sinabi niya na palitan natin definitely yung tao kung siya ay may masamang ginagawa at hindi mabuting ginagawa, no? But I think what's missing in that statement of the president regarding the status of any cabinet member, no, kung meron tayong nakitang tao na makakagawa pa ng mas malaking bagay, no, ng malaking pag-unlad, no, sa kanyang departamento, di dapat iset aside na natin
incumbent na na cabinet member. This reminds me of yung naipahiwatig ng statement formally, officially ng DepEd Secretary VP Sara na wala siyang wala siyang education background at nagre-rely lamang siya sa mga consultants within the department. To me, that's telling. It's a telling issue, and it sends the wrong signal to your principals, namely the president himself. Kasi merong mga ginagawa ang hindi naman necessarily direct members ng kabinete, but mga undersecretaries perhaps, who have been removed for doing far less. Okay. Pero siya, inaamin niya na wala siyang talento sa ganitong larangan, hindi pa siya tinatanggal. Because I would think that the president would have a deeper bench to choose from in terms of other possible replacements for the portfolio of the Department of Education. Na mas mas kwalipikado, mas capable and competent. Given yung admission, I'm just basing it dun sa admission ng VP mismo. All right. Sir, generally, what do you think of issues like this? Is this some sort of a way, tactic, or political move beneficial to the ones in power to take the focus away from, pressing and serious national issues that need much attention from the administration? Sa tingin niyo po parang paraan ba nila to para ilipat yung atensyon ng publiko po mula sa mga seryosong issue papunta sa mga ganitong kumbaga rift or conflict po? Yeah. Kasi kung titignan natin ang mga opinion surveys hinggil sa mga sentimento ng taong bayan sa mga issues, hindi pa rin nagbabago eh. People are still concerned about high prices of food, yung rice in particular, unemployment, poverty, So hindi ko nakikita na may epekto ito sa atensyon ng taong bayan. What is to my mind, yung magiging epekto nito ay yung pag-place ng atensyon ng mga tao sa darating na eleksyon. Because as early as now, actually, a year from now, magkakaroon tayo ng eleksyon ulit. And so, yung mga politiko, kasama na ang mga national level politicians, ay unti-unti nang pumuposisyon para manatili sila sa atensyon ng taong bayan. Na sa tingin ko ay hindi makakapekto sa attention nila sa mga major issues. Okay? Hindi mawawala yung attention ng mga taong bayan sa mga major issues. In fact, yun ang sisingilin nila sa sa mga politiko come May of 2025. Mm-hmm. In general, sir, how do you see this Duterte-Marcos conflict, this internal conflict specifically? How long do you think this will last, or do you think there's definitely going to be an end to the unity they have always talked about? Okay. Personally, I mean, the Vice President would have to, at some point, draw the line, as it were, to use the words of the First Lady. Kailangan i-draw niya na yung line sa pagitan ng pamilya niya na na ayaw kay BBM sa presidente at sa kanyang loyalty and aspiration, maybe hindi natin maaalis din yung aspiration ng Vice President to be the next president, and to what extent yung kanyang continued association with Bongbong Marcos can lead to that kind of trajectory, can lead to that kind of direction. Kasi malinaw na na lalagay siya sa ganyang posisyon, At some point she will have to make that kind of decision herself.
na hindi ba siya papanig, no? So far, ang nakikita natin, yung kanyang loyalty sa Duterte, no? And which is why, nagpapakita pa rin siya ng kanyang tacit, you might say, tacit support sa pamilya Duterte dahil siguro hindi niya maiiwan, no? Ang kanyang pamilya at that point. But later on down the line, as we get closer to 2028, maaaring hindi mangyari to this year, maaaring hindi next year, no? But as you near 2028, makikita na natin kung gaano ba ka-dedicated or committed ang Vice Presidente sa ganong klaseng trajectory. It's too early to tell at this point. Kaya sa tingin ko, ang mangyayari niyan ay shadow boxing muna, no? May proxies or merong mga hugot tayo na makikita between, for example, the Vice President and the Speaker of the House, for example, yung mga ganong klaseng girian, no, or shadow boxing na maaaring mangyari, that will initially play itself out by 2025. Pero as we near 2028, doon pa lang natin makikita talaga yung mga real players, no? Kasi hindi pa natin alam at this point sino yung pwedeng pumalit sa Pangulo sa 2028. All right. This Marcos-Duterte conflict, or what they call a rift, it started originally, if I'm not mistaken, sir, between President Marcos Jr. and ex-President Duterte. Babanat po si former president ng mga allegation, tapos sasagot naman po si Pangulong Marcos. May mga patutsyada na naman si dating presidente, tapos may sagot uli itong si Pangulong Marcos. Kumbaga parang naging cycle po siya in a way, sir, no? But were you convinced with how the whole administration, or at least the cabinet secretaries, defended the president? Do you think there was even a time na solid talaga yung pagtatanggol ng mga cabinet secretary ni President Marcos sa lahat po ng binabato sa kanya ni Duterte? Or parang wala lang po sa kanila? Or was there no need to do that? Kasi si Pangulong Duterte po, ang dami niyang kakampi sa likod, yung mga kasama niya po sa prayer rally, even his son, Baste Duterte, at si Representative Pantaleon Alvarez. Yes. Okay. Well, notorious ang dating Presidente Duterte sa name-calling, sa pagmumura, no? Personal attacks even. No? And these were employed so effectively to the point na, sa kaso halimbawa ni dating Vice Presidente Leni Robredo, for example, no? Na yung deployment niya ng mga personal attacks na yun ay naging epektibo sa kontra, no? Sa posibilidad na magkaroon ng real opposition, no? Against the Duterte presidency. In the case of Marcos, ganun pa rin yung taktika, no? Ng dating Pangulo. Personal attacks, nagsasyabuyan, cocaine, or bangag, no? Personal attacks yun. Wala siyang komento sa professional conduct, no? Or at least not that much, no? Even in the case of yung West Philippine Sea or yung kanyang handling ng mga national issues like yung limit, no, ng increase ng mga presyo ng halaga ng mga bilihin, ng pagkain, hindi yun no? So, nakikita na natin ito sa buong termino ng dating Pangulo at hanggang ngayon, no? Ganun pa rin siya, let's say, kumontra, no? Sa mga accusations laban sa kanya. But to the credit of the incumbent, no? The President Marcos, parang hindi niya masyadong pinatulan. He was a bit, kung papansinin natin, nababanggit lang niya na, fentanyl yan, no? Dahil sa fentanyl. During, I think, those ambush interviews. No? So, they were not really planned. No? It's not like Duterte coming to a rally, no, and speaking out about, about the president, no, doing this or doing that. So, hindi siya, in the case of Bongbong Marcos, hindi siya deliberate attempt. No? These were off the cuff, maybe, remarks. But tempered pa rin
sa tingin ko, no? Yung response ng presidente. Of course, he was probably advised, no, by his advisors, no, na not to throw fuel into the fire. Kasi kung maging personalan na lang, edi wala ring mararating yung bansa sa kabuuan. Magiging parang ano na lang tayo, telenovela. All right. So, sa tingin niyo po, sir, nabanggit ko kanina na si VP Sara nga uma-attend doon sa mga nakalipas na prayer rally sa Davao kasama yung kanyang kapatid at kanyang ama. So, ang ibig po bang sabihin nito or sa tingin niyo po, sir, indirectly, ipinapakita ni VP Sara na kampi po siya in a way sa kanyang ama at sa panawagan po ng kanyang ama? Yeah, interesting yan, no? Assumption. Ina-assume natin na porque dumalo siya ay merong suporta na ito, no? Physical support. Of course, we cannot forget the fact that she is a Duterte, first and foremost. And so, yun ang naglalaro sa isipan ko, no? Of course, pwede nating sabihin, vice presidente ka, so dapat yun ang mangibabaw. Pero sa Pilipinas kasi, mahirap ilagay sa ibabaw palagi ang professional character mo, no? Laging nangingibabaw ang personal na characterization mo, na character mo. At yun ang nagpe-play out dito with VP Sara Duterte attending these meetings, these prayer rallies, which are actually where yung mga main players are either his brother or yung kanyang ama. So nagpe-play out pa rin yung personal na aspeto dito, no? Sa nakikita ko. But at some point, kailangan mag-decide na siya kung Duterte nga ba siya o, vice presidente ng bansa. Apo, alright. Nabanggit niyo po kanina, sir, yung tungkol sa mga public survey para kina Presidente at VP Sara. Sa tingin niyo po yung ganitong kinikilos ng ating Vice Presidente, ano po yung political implications kaya nito ngayon sa kanyang role as a public servant, as our current Vice President, and possibly on the upcoming elections po? Okay. If we look at some of the surveys that have been done so far tungkol sa approval or satisfaction rating sa Vice Presidente, kikita natin definitely hawak niya ang Mindanao, no? But yung pwede natin tignan na konti, no, or hindi masyadong malaki compared to Mindanao yung kanyang suporta na makukuha sa Visayas and Luzon, no? Pero ang pwede rin natin tignan dito yung kasi sa mga surveys usually sang-ayon ka ba o di sang-ayon or wala kang masabi, no? You cannot say whether you are sang-ayon or di sang-ayon. So ang pwede natin tignan at this point yung paglaki din, no, ng mga nag-aalangan, no, sa Vice Presidente kung sasang-ayon ba sila o hindi, no? So medyo naglalaro pa, malaki pa rin yung porsyento, I think in the double digits, no, yung ganung porsyento, which is kind of significant, no, na potentially pwede niyang ma-win over yun with her statements, no, regarding yung controversy niya with the First Lady, at saka yung controversy associated sa kanya with the family, no, Dutertes. Yung handling nun, kailangan natin tignan kung yung mga hindi pa kumbinsido ay makumbinsi na susuportahan siya, no, na lalagay ang sarili nila sa likod ng Vice Presidente o iiwanan nila altogether ang Vice Presidente. So medyo fluid pa rin sa tingin ko yung sitwasyon in the cases of the Visayas and Luzon, no? Mindanao, I think shoe in, no? Which is why sa tingin ko din, no, ay ayaw siyang bitiwan, isang dahilan, no,
na kung kaya ayaw siyang bitiwan ng kasalukuyang presidente. Alright, sir, in relation to that, sabi nyo nga parang it looks like the Dutertes really run almost the whole Mindanao. Do you think that the Dutertes, former President Rodrigo Duterte and her son Mayor Baste Duterte and their allies, all their insults and accusations against President Marcos Jr. in a way destabilize the Marcos Jr. administration? Hindi natin masasabi pero may mga pumapatol no? Like in the case of former Speaker Alvarez, no? Or even yung mga dating miyembro ng gabinete niya, no? Kasama na doon yung dating yung spokesperson si Harry Roque, no? Na parang nagkakalat ng mga bali-balita para pagdudahan, no, ng mga mamamayan ang kakayanan ng kasalukuyang Pangulo. Or questionin nila, no, ang integridad ng kasalukuyang Pangulo. I think there is some mileage to be gained there, but mostly in Mindanao. Kasi kung titignan natin, yung pinakamalaking pagbagsak, no, o pagbaba, no, sa approval rating ng presidente ay nangyari sa Mindanao, no? And so, may impact ito, but as far as the rest of the country is concerned, parang hindi ako sigurado kung meron nga bang impact. Meron, siyempre, konti, no? But I think it won't be as significant as the support that Dutertes are getting in Mindanao. Yun, which can also be an entry point for the Dutertes, no? For a national position. Kasi you have to have, you know, a base throughout the country, hindi lamang sa Luzon, hindi lang sa Visayas, no? But also throughout the country, including Mindanao. No? And so, as long as the Dutertes have somewhat, no, a base, no, sa Mindanao, magiging forced to contend with pa rin sila. All right, probably this will be my last question under this issue. Sir, do you think all of the rift, all of the word war, the conflict, do you think all of these have a lot to do with the upcoming midterm elections, nabanggit nyo na rin po kanina, or even with the next presidential and vice presidential elections, although probably that may sound too early for that? Okay, yeah. Last point mo, no? Yung last point na sinabi mo, definitely, hindi nila tinitingnan sa ngayon ang 2028. Although, nandun na yung direksyon ng pagtingin. Pero immediately, ang tinitingnan nila is 2025. And how this 2025 elections will play out. Kasi, kung obserbahan natin, no, sino halimbawa sa mga senatorial candidates ang makakapasok, no, whether this would still include Duterte stalwarts like Bongo or Bato de la Rosa, no? Or would it include more GMA, aligned, Arroyo aligned, politicians, no? So parang ang magiging litmus test dito sa both, whether you're talking about the camp of Marcos or those aligned with the Dutertes, yung magiging test nito ay ang 2025 elections, no? And the 2025 elections will determine whether, for example, no, as an example lang, whether si Vice Presidente Duterte ay mahihirapan o madadalian, no, sa kanyang pagiging kandidato sa pagka-presidente if she so decides, no, by 2027 or 2020. All right, sir, let's focus more on on VP Sara, more on her role po as a public servant. I also wanted to discuss with you about her quote-unquote silence on the West Philippine Sea issue, specifically po on the aggression of the Chinese Navy on our fellow Filipinos. Some say, including the opposition, that
it's really times like this when the Filipinos need her stance on it that she somehow disappears. There was even a time, early April po, when VP Sara was asked about the South China Sea dispute and she replied na no comment daw po. What does this imply about the Vice President? And do you actually remember any instance when VP Sara was vocal about being firm on defending our rights and sovereignty? Okay. First of all, yung it's understandable for people to have a certain expectation sa bahagi ng Vice Presidente natin na dapat ay nagtutulungan sila o nag-compliment, no? And so this is where yung konting pagsama ng loob, I guess, no? From some quarters sa no comment response, no, ng Vice Presidente, no? Given the fact na galing nga sila sa isang unit team, no? But the unit team is just a coalition. Okay? They are still technically coming from different party organizations. And that's the reality. Yan ang realidad sa ating politika na sa halip na magkaroon tayo ng mga seryosong programa ng mga partido, ay nagkakaroon na lang tayo ng ad hoc na mga arrangements. Isa na nga dito ang unit team, which is the latest example. So, on the one hand, ni-expect natin na dapat ay magkaroon ng suportahan, no? But on the other hand, hindi naman talaga expected yun, no? Given na yung character ng kanilang unit team ay isang temporary coalition lamang at wala silang pinagkasundo ang na dapat na common na platform, common position nila pareho. Mm-hmm. And then also, yung other case about the Vice President. Kasi sa ating sistema kasi, wala naman talagang papel ang Vice Presidente kung hindi maghintay sa isang sulok at hintayin na lamang either umalis, mamatay, no, ma-disable or mag-resign ang presidente. Okay? Unless binibigyan siya ng kanyang kanyang posisyon. In this case, yung pagiging education secretary. Now, meron siyang mga positions na pinahihiwatig, no? Pagka may kinalaman sa edukasyon, no? Bilang education secretary. At bilang vice presidente, marami siyang mga positions, no? Na or expressions of sympathy, for example, or sentimiento na pinahihiwatig niya. May mga traditional messages pa nga siya, no? Na binibigay, New Year, no? Christmas, and so on, no? At meron din siyang mga iba't iba pang mga mensahe on many issues except international issues, with that exception. So hindi ko siya at least wala akong na-encounter na position from the OVP tungkol sa balikatan, for example. All right. Go ahead, sir. Yeah. So, what I'm saying here is that we should look at things also from the perspective of the Vice President as well. No? Ano ba yung tinatanong natin sa kanya? Position regarding the West Philippine Sea issue with China. Sa pananaw niya, understandable na no comment. No? Kasi hindi naman siya yung chief architect ng foreign affairs natin, ng foreign policy natin. No? Yun ang trabaho ng presidente. And kung tatanungin siya, parang ang assumption nito may assumption tayo na kapag tinatanong natin siya sa mga positions regarding this issue, this particular question, ang sa tingin ko, ang dating sa Vice Presidente, parang gusto niyo ng palitan ng presidente. Bakit niyo pa ako tinatanong? And to her credit, I think, nag-decline siya na magkomento. No? Kaya lang, yung delivery might be something to be desired, no? Kasi hindi mo lang sasabihin na no comment ka. Politiko ka You have to say something
something more substantial than just no comment. Opo, halos ganyan din po yung sinabi actually ni Pangulong Marcos. Ang sabi niya po kasi, hindi naman daw sakop ng trabaho ni VP Sara yung magsalita nga tungkol sa harassment ng mga Chino sa mga Pilipino. So, practically, you completely agree with the President, sir? Oh, yes. Yes. Kasi parang ang pag tinatanong mo ang Vice Presidente at this point, buhay na buhay yung Presidente mo, no? Wala namang planong mag-resign or ma-impeach. Okay? And yet, tatanungin mo yung Vice Presidente, anong tingin nyo? Di ba? Parang you're adding fuel to the fire again, no? On the issue. It's like, kung ano ngayon, kung hindi siya mag-agree or mag-agree, right? Wala namang kinalaman yung posisyon niya bilang Vice Presidente or even bilang DepEd Secretary sa question na tinatanong sa kanya, na ibinabato sa kanya. Alright. Sir, mapapansin po natin, no, paulit-ulit po na dinedepensahan or ipinagtatanggol ng Presidente ang kanyang bise every time an issue arises. Kahit po may mga aksyon si VP Sara na somehow pinagdududahan po ng maraming kritiko. Like yung pag-attend nga po ni VP Sara sa prayer rally ng kanyang ama, which ang main call, patalsikin si Pangulong Marcos. It seemed like President Marcos just shrugged it off. Ang laging sinasabi pa po ng Pangulo, hindi daw maapektuhan ito yung kanilang trabaho bilang mga leader ng bansa. And lumabas po yung controversy rin ng CONFI at intelligence funds, pero andyan pa rin, nakaupo pa rin si VP Sara bilang kalihim ng DepEd. And recently, itong pananahimik nga umano ni VP Sara tungkol sa West Philippine Sea issue, dinedepensahan pa rin po ng Pangulo. Well, some already call then for the ouster of VP Sara, but despite all of these, laging ipinagtatanggol po ng Pangulo ang kanyang bise. What does this show? Ano po yung sa tingin yung gustong ipakita ni Pangulong Marcos? Yung usapin po ba ng utang na loob, pumapasok po ba dito? Yeah, that's the 32.6 million peso question. Okay? Ito yung bilang ng mga botante na bumoto sa Vice Presidente, no? But the Vice President position, really, Filipinos kasi have a way of disaggregating or separating, no, yung mga sentimiento nila that might appear to be conflicted or contradictory, but actually from the perspective of the people themselves, no, it makes sense. Halimbawa, yung kritisismo sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Kung titignan natin yung takbo, no, ng sentimiento sa war on drugs, parang na bumaba, no? May mga kritisismo, may suporta pero may kritisismo. But at the end of the day, hindi rin nagbago yung suporta nila or satisfaction nila, approval nila kay dating Pangulong Duterte. And the same thing can be also the same logic can also be applied, no? Sa kaso ng kasalukuyang presidente at kasalukuyang vice presidente. Maaaring hindi sila sumasang-ayon, no, sa ilang mga palakad, pero yung suporta pa rin nila, getting behind the president and the vice president in this case is still quite significant, no? Sabi nga ng ibang mga analysts, no, looking at the approval ratings of both the president and vice president, parang tapos na ang honeymoon period. That may be the case, but we're still looking at yung significant degrees of support and approval for both the president and the vice president, even at this point, no? Ano yung makapagpapatumba nito? Maaaring yung hidwaan nila over the long term might erode, no, the approval and satisfaction and trust, no, with these two. Parang away kayo ng away, no? Hindi na lang ako susuporta ng kahit isa sa inyo. Maaaring ganun ang mangyari, but it's not going to happen quickly. Parang ganun. Hindi biglaan ito, no? Mangyayari ito na sa nakikita ko ay a gradual erosion, no, ng suporta. Hindi katulad, for example, sa kaso, I don't know, ng mga nakaraang presidente natin, no? Estrada, for example, no? Yung nagkaroon ng accusations sa kanyang
ng corruption and wrongdoing, talagang bumagsak ang kanyang approval and satisfaction rating. I don't see that kind of bagsak, in the case of the two incumbents, Marcos and Duterte. Ang question ngayon gaano kalaking damage ang malilikha ng kanilang pagpapatuloy ng kanilang hidwaan. Even though they're both trying to avoid the risk from happening, hindi may iwasan. Posible kasing talagang malalim ang pinanggagalingang galit ng mga Dutertes laban kay BBM. And at the same time also, let's not forget, balikan natin uli ang First Lady, because that can also have an impact on the general population. She might not be a politician, but as the First Lady, she has the social reach, to the general population na pwedeng makaapekto sa pananaw at sentimiento ng ordinaryong tao. Alright, on that note, Sir Tigno, maraming salamat po for joining us this afternoon. Okay, thank you. Thank you also for having me. Nakasama po natin sa ating programa si Professor George Tigno ng Political Science Department ng UP Diliman sa pagtalakay po ng mga issue at usapin tungkol sa alitan ng mga Duterte at ng Marcos administration. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo para talakayin ang iba pang issue ng bayan at para alamin ang katotohanan sa likod ng kontrobersya.